salamat sa hapong ito. Salamat sa kabutihan. And your word of our praise, O God. Thank you so much, Lord, for your wonderful blessing, Lord. Lalo-lalo sa aming awitan. Alam ko na pupurihan ka, napapurihan ka namin, Panginoon. Nasasamba ka namin, Panginoon. Salamat po sa kabila, O Diyos, ng marami pong naging pagsubok. Kanina nawala ng kuryente, Panginoon. Pero salamat at hindi mo pinahitulot, Panginoon, na hindi, Panginoon, namin magamit ang mga pagpapala nito. Salamat, Panginoon, at nakarating kami ng matiwasan. Hallelujah. At purihin ka, Panginoon, sa hapon ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan. At dakila ka, Panginoon. Hallelujah sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakapagod na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ulitin ko, mga kapatid, hallelujah. Hindi na-announce kanina yung PTEX natin. Diba? Hindi na-announce. I-announce ko, mga kapatid. Pero bago ako mag-announce, gusto kong hamulin ang lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sa hapon ito. Kasi kahapon, napanood ko yung, sa Itbulaga. Nanonood din ako, sumasaya ako. Pero hindi ako naging sympathizer talaga. Nanonood lang ako para tumawa. Kahapon, in-announce mga kapatid, magsushow na sila sa Philippine Arena. Sa Philippine Arena, no? Yes. Maryada nyo. Philippine Arena. Pagkatapos sa may announce yun, mga kapatid, sold out na tickets. Yes. Na-sold out agad na Yes. tickets. Sana walang mananampalatayang kumuha ko. Kasi, kumuha kayo ng ticket, pamili kayo, tapos ang tickets natin, yung mga tickets natin, napabayaan natin. Yes, amen. Amen. Pero totoo yan, manood kayo, pero nato siya patay. Yes. Na up to the point, mga kapatid, ako gusto kong makapunta ng Philippine Arena, gusto kong manood. Wala na sa atin yan. Maniwala. Pinakamababa, Pastor, 350 eh. 350. Pinakamababa. Sa atin, 300 lang. Ayun na, mga kapatid. Lumingin kayo sa gawintana, kulay-pula pa siya. Yeah. For the benefits of the church yan, hindi naman mapunta yan sa kung saan-saan, para din sa atin yun. Yes, Amen ba, mga kapatid? Yung ginawa nila, para din sa mga tao, mga kapatid, malaki-laki lang talaga, may mga sponsors sila. So, kaya talaga nila makilusin ang pwersa, mga kapatid. Tayo, by faith, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tayo, pananampalataya lang. Sila, marami silang sponsors, kaya talaga nila yung Philippine Arena. Pero sabi ko nga, mga kapatid, united we stand. Kailangan magkaisa lang para makatayo tayo kasi divided we fall. Pagka nagkawag-awag ang kasipan natin, hindi talaga tayo magtagumpay. Kaya kailangan nalang mag-unite tayo. Hallelujah sa mga proyekto natin, mga kapatid, dahil malapit na ito. Amen ba, mga kapatid? Kasi ngayon wala pa kaming natatanggap na remittance sa mga tickets. Kaya malapit na ito. Deadline po natin is November 15, hindi po 16. Baka sabihin nyo, Pastor, pwede ba November 16? 15. Okay? Hanggang doon lang po tayo kasi bibili pa tayo ng motor. Ayan. Hindi naman pwede yung motor mo ipanapol kung yung maano. At saka pag tumakbo yung ganun-ganun ako. Kaya kailangan ba? Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nawa, patuloy tayo, mga kapatid ko, na sumuporta sa gawain ito. Patuloy, mga kapatid. Kung sila nga nagawa, tayo pa kaya, mga kapatid. Amen? Pero kung sumikat, mga kapatid, binasak lang yung upak, pagdudula mo ka, sumikat lang, mga kapatid. Ang pasikatin natin na si Jesus Christ. Sa ating mga buhay. Amen ba, mga kapatid? Okay, ito kayo tayong lahat. Hallelujah. At gusto ko ipanalangin natin ang mga kapatid natin. Talagang puso na yun ang karamdaman. Yes. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, Sister Susing, Panginoon, si Brother Edison, Panginoon, Sister Nikki, sama na rin po namin, Panginoon, si Ayman o Diyos, complete healing, Panginoon, nasa hospital ngayon, God. Hallelujah. Dalangin ko po ang iyong biyaya, Panginoon, pagpapala, Ama, nanawa o Diyos, hallelujah, Lord, ang kagalingan ay sumasa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iba pa namin mga kapatiran, na wala pa po, Panginoon, sa lugar na ito, o wala hindi po nakarating dahil may mga karamdaman.
Pagalingin mo sila, Panginoon. Uso po ngayon ang karamdaman, Ama. Bunga po, Diyos ng ulan, Panginoon, kaya Ama, iligtas mo po ang iyong mga anak, ingatan mo ang iyong mga anak, at huwag mo pababayaan, Panginoon, Lord. Muli, Panginoon, dalangin po si Ivan, si Nikki, Panginoon, si Brother Edison, Panginoon, Sir Susing, Panginoon, sa kanyang naranasan ngayon, mabigat na karamdaman, Ama. Hallelujah. Ikaw na po isang patuloy na magpala, Panginoon, sa kanyang katawang lupa, Panginoon, upang makapaglilingkod pa sila, Panginoon, o Diyos ng lubusan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, maging sa mga salita mo ngayon, na amin po, Panginoon, na pag-aaralan. Ikaw din po, Diyos, ang kumilos at mamuna, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng dakila, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 At siya natin ang ating mga Bible sa Book of Romans chapter 13 and verse 12. Pakilagay. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ito po ay karugtong na nakaraang linggo, mga kapatid ko. Nakaraang linggo, the strongholds of anger and bitterness. Dalawa lang yun, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, 17 ang idadagdag. Na minsang ating pong nararanasan as a Christian, mga kapatid. And how to deal the strongholds. Dealing with strongholds. Hallelujah. Yan po. Karugtong po yan, mga kapatid. Noong last Sunday, praise the name of the Lord. So, ang mensahe ito, mga kapatid, sa ating buhay, ay patuloy na nangungusap, mga kapatid, kung paano natin wasakin ito. Pag sinabing strongholds, ito yung mga matibay na mga elemento na siyang kumakapit sa buhay ng tao. Meron po itong maganda na ikakabuti sa buhay natin, meron din itong sama. Pag-usapan muna natin, mga kapatid. Ang isang side nito, mga kapatid ko, hallelujah, na ginamit maging sa lumang lipan, na naging strongholds kay David, mga kapatid, para siya ay maligtas, hallelujah. Kaya nga dito, ididil natin dalawang bagay, mga kapatid ko, na strongholds. Isang mabuti, isang nakakasama, mga kapatid, sa buhay ng tao. Dito sa 2 Samuel, sa chapter 22, verse 1 and 2, sinabi dito, mga kapatid, ng Panginoon kay Haring David. Hallelujah. Ganito ang sinabi. And David spake unto the Lord the words of this song the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. Verse 2. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Yun yung awit ni David na isang mayroong kapanatagan, mga kapatid. Hallelujah. Na ang Diyos ang siyang kanyang tanggulan, ang Diyos ang nagpapalaya sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya siya raw ay hindi mag-aalala. Hindi raw siya matatakot, mga kapatid. Hallelujah. So, ito yung pangungusap, mga kapatid ko ni Haring David, na kung saan pinapahalagahan niya, mga kapatid ko, ang buhay niya. Dahil ang depensa niya, ang kalakasan niya, ang stronghold niya, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Everybody say amen? Hallelujah. Sabi ng isang manunulat, mga kapatid, sa kanyang sulat, na sinasabi, one man called salvation, isang simple raw, mga kapatid, na kapag tayo raw ay dumating sa ating paglilingkod sa Panginoon, pakilala natin ang ating Panginoon, una raw natin gawin is to conform His character. Yung umayon talaga sa ugali at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi raw pagka nabigo raw tayo na gawin ang mga bagay nito, na magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos, mga kapatid, pwede raw natin mapahintulutan na makapasok ang mga stronghold sa buhay natin para tayo ay manghina, para tayo, mga kapatid ko, ay alipinin, mga kapatid. Kaya nga, ang utos ni Apostol Pablo ay wasakin or sirain, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 10 and verse 4. Hallelujah. To 6. Anong sabi nito, mga kapatid? For the weapons of our warfare are not carnal. Tandaan nyo, ang labanan natin, hindi po carnal. Hindi po barilan, hindi po takaan o espadahan, mga kapatid. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Kundi, mga kapatid ko, hallelujah, labanan natin ito.
Ano yun? Tuloy. Ano yung mga strongholds na yun, mga kapatid? Kaya, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ayan, lahat ng mga bagay, mga iniisip, mga hindi mabubuti na ating nagagawa, mga kapatid ko, na sumasalungan sa kaalaman ng Diyos, mga kapatid, dalhin daw natin ito. Hallelujah. Sa pagpapasako at sa pagsunod, mga kapatid ko, sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi may labanan talaga ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Tandaan nyo, bawat isa sa atin mayroon tayong labanan, mga kapatid. At kapag natalo ka, hallelujah, matibay yung strongholds na nasa iyo. Yun yung matibay, mga kapatid. Ngayon, ano ba, what are the strongholds, mga kapatid? Meron pong Old Testament definition dito. Sa lumang tipan muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ito, mga kapatid. 1 Samuel chapter 23, verse 14. Ano yung stronghold ni David, mga kapatid? In yung Old Testament definition. And David abode in the wilderness. Nagtago siya, wilderness in the strongholds. Yan, may mga patibayan ang remaining mountain, the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand. Bakit, mga kapatid? Bakit hindi makapasok si Saul doon sa lugar na yon, mga kapatid? Kasi yung lugar, mga kapatid ko, ito yung tinatawag na physical instructor sa lumang tipan. Hindi siya mapasok-pasok doon sa kuweba dahil maraming mga inilagay, mga kapatid ko, na mga strongholds doon or patibayan doon para hindi siya mapasok, mga kapatid. At yun yung naging dahilan kung bakit hindi siya mahanap-hanap ni Saul, hindi siya mapatay ni Saul, mga kapatid. Kasi may mga strongholds, hallelujah, na siyang nagiging bakod sa kanya, mga kapatid, para hindi siya mapasok. Everybody say amen? Amen. So a stronghold can be a source of protection for us from the evil. Ayan. A stronghold can be a source of protection for us from the devil when the Lord becomes our stronghold. Yan. Protection yan kung ang Diyos natin ang siyang katibayan natin. Yes. Magiging matibay yun sa ating buhay. Hindi tayo mapasok ng kaaway, mga kapatid, kung ang ating Panginoon ang siyang tagapagtanggol sa atin at kung siya ang sinusunod natin at kung siya ang Diyos natin, yan yung protection mo sa buhay. Kaya nga, bawat isa sa atin, nung tayo makakilala sa Panginoon, mayroon pong mga magagandang strongholds na sa ating buhay para maprotektahan tayo against the wiles of the devil. Everybody say amen? Kaya may protection tayo. Yun yung kagandahan, mga kapatid. As long that Jesus Christ is our God, He is our protection. Siya yung protection ng ating buhay, mga kapatid. Kaya pagka si Lord ang strongholds natin, wala pong makakagalaw sa ating, mga kapatid. Kasi siya, hallelujah, ang ating Diyos. Kaya nga, sabi niya Apostle Pablo, ito raw ang gagawin natin. Romans chapter 6 and verse 16. Ganito ang sinabi ni Pablo, mga kapatid. Knowing not that to whom yield yourselves servants unto me. Ayan. Kung ano daw, mga kapatid ko, kung inilalagak mo raw ang iyong sarili, mga kapatid ko, sa anumang bagay, alipin ka raw dito, mga kapatid. His servants siya to whom you obey, whether of sin or unto death, or of obedience unto righteousness. Kung sumusunod ka, mga kapatid ko, sa kasalanan, kamatayan. Kung susunod ka, mga kapatid ko, sa Diyos, katwiran. Pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kung ano yung sinusunod mo, yun yung umaalipin sa'yo. Yan yung strongholds, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid ko, sa unang banda, maganda yun. Kay David, magandang nangyari yun, mga kapatid. Kasi nga, hallelujah, nagiging matibay, natanggulan niya, mga kapatid, ng Panginoon. Hindi siya natakot, mga kapatid, kay Saul. Hallelujah. Dahil alam niya, mga kapatid ko, si Jesus Christ ang wrath, si Jesus Christ deliverer, si Jesus Christ, mga kapatid ko, ang tagapagtanggol sa kanyang buhay. Si Jesus Christ ang stronghold sa kanyang buhay. Kaya hindi siya, mga kapatid ko, nanakit ni Saul at hindi siya napatay. Amen? Sa pangalawang banda, mga kapatid, ang Apostle Paul's definition about strongholds. Hallelujah. Ito naman, mga kapatid ko, ang definition ni Apostle Pablo, mga kapatid ko, hallelujah, about the stronghold. Ayan. Sige, kapatid. Ayan. Strongholds as stipulations of things raised up against the
the knowledge of God. It is a thinking that exalts itself above the knowledge of God. Ito namang stronghold sa ito, mga kapatid. Ito rin yung mga palapalagay natin, iniisip natin, mga kapatid ko, na dumarating sa ating buhay. Hallelujah.